Hello everyone, welcome to my channel. It's been a while since I did a video na ganito, yung puro chika-chika. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga videos ko for the past few weeks ay puro videos ng mga hotel na pinaghintuan namin nung nag-travel kami from New Mexico to Maryland. So ngayon, nakasettle na kami rito sa Maryland. Dito kami sa doon ako nagwo-work sa Lanham, Maryland. So dito lang kami malapit nakatira. And I'm on my way to work. So ito, pa-prepare na ako. Panggabi ang tinanggap kong trabaho. So ito yung offer sa akin. Ito yung offer sa akin dito, night shift. And ang original na offer sa akin is OR. Kaya lang ang training for OR is February pa, July and February. So nilagay muna ako sa med-surg para naman tuloy-tuloy ang hanap buhay. So ito, naglalagay lang ako ng hair cap. Actually parang uso dito yon, lahat ng mga nagtatrabaho naka-hair cap. So double purpose to, para hindi ma-expose yung hair mo, at the same time mas maayos magtrabaho pagka hindi gulo-gulo yung buhok mo. Hindi mo kailangang isipin kung mukha kang bruha, ganyan. So binili ko to, mura lang to, binili ko to sa Amazon. Nasa $11 to $12 ang isa. So bumili ako ng tatlo para sa tatlong shifts ko to eh. So tatlong shift in a week lang ako kasi 12/3 lang yung schedule ko, pero pang gabi. So naka med-surg nga ako tulad ng sinabi ko, at so far masaya ako sa assignment ko kasi hindi kasing hirap ng med-surg dyan sa Pilipinas yung med-surg dito. Sa ano ko lang to, personal opinion. So ang dahilan is yung medical records mismo, yung pagdo-document, ano ba pinagsasabi ko, pagdo-document, yun talaga yung isa sa mga nagpapadali ng trabaho natin. Hindi natin kailangan mag-handwrite, hindi natin kailangan problemahin yung handwriting ng mga doktor. So yun talaga yung nagpapadali. Yan na, nire-record. Hello, eto, umaandar na ako papunta sa work. So usually pumupunta ako ng maaga para makapag-record ng video or makapag-live. So ganito yung sistema ko. So 7 PM yung pasok ko and 7:30 AM yung uwi ko. So meron akong 30 minutes na lunch. So ba't ba ako nandito sa lane na to? Ano ba to? Mali. Dapat dun muna ako bago ako. Okay lang. Kasi magiging sagabal ako sa mga palabas. Ayan, yan yung sinasabi ko. Mamadali akong pumunta sa lane na to. So anyway, papunta na nga ako sa work. So maaga pa, 6:30 pa lang dito, mahaba pa yung oras. And papunta na ako. Ay, mali. Oh my gulay, bakit dito ako lumigo? Hindi ba, ano na lang ako. Dapat sa Good Luck Road ako liliko. Ay, Cipriano, tama pala. So kasi hindi na ako gumagamit ng Waze or ng maps pala. Never naman ako gumamit ng Waze, puro maps lang. So yun nga, panggabi ako, madali lang yung med-surg dito. Hindi kumpara sa Pilipinas na medyo pahirapan sa pagbabasa ng doctor's order. Dito computerized na lahat. Tsaka may tinatawag kaming computer on wheels or cow. Computer on wheels or cow. So yung computer may gulong siya. Tapos may mga drawer siya, panglagayan ng kung anong kailangan mo sa bawat room. So bit-bit mo na yung computer. Yung computer may nakakonect doon na scanner. I-scan mo yung medication mo, i-scan mo yung patient. So pagka mali yung medication, magno-notify siya, sasabihin niya parang wrong yung medication mo, ganyan. So halimbawa mali yung nadampot mo, and very unlikely naman na mali yung madampot mo kasi may tinatawag na Omnicell. Yun yung
medication dispensing system nila na magla-login ka din doon, tapos ita-type mo yung mga medication na kailangan mo, specific sa patient. So very unlikely talaga magkaroon ng medication error, very unlikely. So sige, wait lang, kanan ako. So ganito ang pangyayari, kailangan ko mag-yield. Okay. So malapit na ako sa work, mga 6 to 7 minutes lang. Ayan, ganun yung sistema dito. With regards naman sa mga kasamahan sa work, may mga Pilipino sa workplace ko, specifically dun sa floor ko. Karamihan doon ay mga Jamaican, ano ba? Jamaican, South African, ano pa ba? Basta karamihan mga black tsaka Pinoy. Parang halos meron lang iisa akong nakitang white. Oo, dun sa floor ko lang specifically ano pa ba? Yun, so far, yun po yung update sa akin. Magchichika ulit ako sa inyo. Bilis-bilis naman itong ano, para nagmamadali itong kasunod. So ito, paliko na ako sa hospital namin. Itong hospital namin, community hospital to. Kung tutuusin, maliit lang to dito kumpara sa tingin nila sa mga talagang big hospitals. Pero para sa akin, ang laki-laki niya. Kasi nga syempre malaki talaga siya. Kumbaga doon kasi sa Pilipinas, ang community hospital is maliit talaga. Dito para na siyang primary or secondary hospital. Or para na siyang tertiary hospital ang tingin ko rito. Pero para sa kanila, small hospital lang to. Ayan. So eto, yan muna, bye-bye muna po.